Okay guys, so ngayon pupunta tayo sa school ni Alona. Saan tayo punta ate? Okay, so pupunta tayo sa school niya kasi attend tayo ng may mga bibigyan ng mga materials para sa kanila, and then meet and greet na rin yung mga new teachers niya, and then yung mga kaklase niya. So okay, maybe there's some new. Okay, so sige, punta na tayo. So yung school ni Alona dito malapit lang, 5 minutes or 6 minutes travel. 5 minutes travel. So dito ang pag-enroll ng mga bata ay through online lang. So hindi mo kailangang pumunta sa school nila kasama ng bata para mag-enroll. Tapos depende kung saang district kayo, kasi may mga district dito meaning to say na yung school na papasukan ng bata ay kung kayo doon sa district na yon. Kunyari yung bahay nyo malapit doon sa district na kasama doon sa school. Kumbaga parang kasali. Basta may district. So kung yung address mo kasama doon sa school na papasukan mo, okay yun, matatanggap yung bata. Pero pag hindi, hindi. Pero pag private yung school na papasukan ng bata, kahit saan kang district na manggaling, o saan yung address mo na manggaling, pwede yun kasi private yung school Pero pag yung mga public na school, kung saan yung district mo nasasakop ng school at kasama doon yung address mo, yun, pasok ka doon. So ano yung mga kailangan ng bata, ng school para ma-enroll mo yung bata dito? Yung mga kailangan, una syempre yung birth certificate, immunization ng bata, tapos yung address ng tinitirhan nyo, proof of billing, and then yung ID ng parents. So yun. So pag na-kompleto nyo na yun, isi-send nyo lang yun through email o through dun sa online, kasi yung mga school dito mayroon silang mga online tawag dito, may mga website yung mga school dito. So halos nandito na kami, kung mapapansin nyo dito sa kaliwa. Yan. So dito yung Leap Heart, yan yung school niya, Leap Heart School. So dito yan na. So 5 minutes lang nandito na, diba? 5, wala pang So madaming mga parents ngayon na pupunta dito kasi a-attend ng para kumuha ng mga bibigay ng school, and then the same thing para ma-meet yung mga parents. So dito tingnan nyo, diba? Kahit malayo yan, pero dahil sila yung nasa right lane, hindi ka pwedeng kumaliwa basta-basta. Hintayin mo silang matapos o makadaan. So hindi ka pwedeng basta-bastang lumiko, kasi talo ka sa pag nagkadimandahan or kita sa may mga camera sila. Okay, so nandito na tayo. So magpe-prepare lang. Okay, so dito na kami sama si Ate Alona.
I'm gonna swim. So ito yung school nila. Kung may sangay. Oops. Ayun. I'm not really sure where. Hold on. Yes. Ayan yung school nila, Lip Heart. Hi, Ate Alo. Hi. How are you? Last name Agruda. Alona Agruda. Starts with an A. Yes, ma'am. Agruda? Yes, ma'am. Alona? Yes, ma'am. All right. We have Miss Bud. It's Uh-huh. going to be her teacher. Oh, okay. Do you know Miss Bud? Do you remember her? You did? She's amazing. Absolutely. Thank you, ma'am. All right. You're very welcome. Thank you. First grader? First grade. Anna, come here. Anna. So these are the supplies that first grade needs. Okay. You hold the bag, You hold it back. and then you just go down the table and
classmates. Do we need to sign up there? Yes, if you Okay. can sign in. Okay. And then it's set up in stations too, so Uh-huh. you just wander the room and let me know if you have any questions. All right. All right. Do we need to sign up for this one? Other classmates are late. Yeah, your other classmates are late. My classmates was late. All right. We're good. Hey, Mika. You want to say hi to your teacher? Oh, what is that? Here, Alana. Glitter. Oh, maglalaro ka ba? Do you want glitters? Baka magkalat ka dun ha. Itago mo yan ha. Kind of feels like Wag mo, wag mo. You want some snack? And you want to get some pencil box for your pencil box? Yeah, go grab some. Go grab. So guys, ito yung ano dito, classroom ng grade 1, no, di ba? Kaya libre lang. Okay, so yan. Mga books, mga shelves. change. All right. Change it. What do you want? Want the blue one? Red? What do you want? You can get what you want. All right. Come on. Say goodbye to Miss Kim. Thank you, Miss Kimberly. Yeah, I already filled out the form in there. Great, All right. thank you. So she will be riding on a bus. Great. Are you ready for Yeah. Thursday? I'm excited to get started. Yeah. she's so shy. Oh, yes, But I she's understand. no. Okay, you're not shy. No. All right. All right. Thank you, ma'am. Y'all have All a right. good night. Come on. Exit. Wanna open it? Ano na? Open it. Can I open it? Yeah. Okay. Oh, thank you. Thank you. Come on. Oh no, it's raining. You happy? So, yun na nga, guys. So, yung school ng anak ko dito, ano siya, STEAM Magnet. So, ibig sabihin nun, mga magandang school, magandang sumin, pero hindi siya private. So, yun. Oh, it's raining! Medyo umuulan. So, maya na lang ulit mabasa. Okay, so, uwi na tayo. So, nakuha na natin yung mga gamit ng bata. At na-meet na rin ni Alona yung kanyang teacher. And, yun na nga. So, again, sabi ko nga, dito, ang enrollment, ano lang, through online lang talaga lahat. So, kasi nung una, nung pagpunta pa nga namin, nung una,
pagdating pa nga namin dito, pumunta pa talaga ako dito sa school para lang mag-enroll. Tapos nung sinabihan ako na I don't need na nga daw to sabi nila through online lang po ang enrollment. So, ayun. And then, may mga kumpletuhin ka nga na mga form, sabi, gaya nung binanggit ko kanina. And, ayun. Once na okay na, nakompleto na lahat, makakapag-start na yung anak mo, makapag-aral. Kasi magsisend din sila sa iyo ng form para, para malaman mo na tawag dito okay na lahat. And then meron ditong mga ride option. Kung tinatawag na bus ride, yung anak mo susunduin ng bus, tapos may specific time sa umaga, tapos ihahatid ng hapon. So dapat 15 minutes before the bus dumating, dapat nandun ka na. And mind nyo, yung mga bus dito hindi nahuhuli yun. Talagang pag sinabi ng ganung oras, nandun na sila. Kung wala ka doon, yung anak mo, mangyayari, babalik nila sa school. Tapos tatawagan ka nila na pick upin mo na yung bata na nandun sa school, kasi hindi mo siya na pick up nung drop by siya sa bus stop malapit doon sa kung saan kayo nakatira. Yon. Tapos meron naman tinatawag na car ride, na yung ihahatid mo yung bata, ikaw maghahatid sa bata papasok, ikaw maghahatid sa bata pauwi. So nasa iyo naman yun, kung depende yun sa convenient mo So nasa iyo yun. Sa amin, ginagawa namin bus ride na lang para hihintayin na lang namin umuwi o makarating yung si Alona doon sa bus stop. Hindi na namin kailangan puntahan. Although 5 minutes lang naman yung biyahe from sa bahay namin papunta doon sa school nila. So okay lang. Pero okay naman kasi yung bus, kasi isa pa, yan yung gusto ng mga bata na nasa Pilipinas, ma-experience yung bus ride, kasi Pilipinas walang ganun meron ganun pang mayaman lang. Tapos dito walang bayad ang bus ride dito, libre lahat yon. And then may mga pagkain din na binibigay yung school sa mga bata. So para kay Alona, pagpapasok siya, nagpe-prepare kami ng pangkain niya, pero madalas hindi naman niya kinakain. So later on, hindi na kami nagpe-prepare ng pangkain niya. Tapos ano pa? Ayun. Pwede mong baunan yung bata. Nasa inyo naman yan. Ano pa? So, once na-enrolled na yung anak mo, meron tinatawag na packet, parents packet. So, parang nandun lahat ng information, lahat ng schedule ng school, the whole year, holidays, meetings, parents meeting, teachers parents meeting, mga ganyan. So, lahat nandun na. Ito, pakita ako. Yung kanina kinuha namin. Ito. So, ito yan. Yan. So, nandyan na lahat ng Tapos, meron ang maganda dito, kanina, nakausap kami na parang child development na program, which is libre. Yung sa anak ko, si Marcus, kasi gaya nga ng nabanggit ko, nasa list na siya ng for diagnose ng autism. Although hindi pa naman siya nadadiagnose, pero yung possibility kasi na
may autism siya, malaki. Kasi may mga signs and nakikita namin yung mga signs na meron talaga siya. So, nag-fill up ako kanina ng form na merong ganon, parang magti-train sa kanila, i-develop yung development na kailangan ng bata, which is natuwa ako talaga na kulang na lang maiyak ako. Na makakatulong para sa kay Marcos. Kasi siya wala talaga, may eye contact naman siya pero hindi talaga siya yung, alam mo yung nakikipag-communicate compare sa anak ko na si Alona nung edad niya na 2 years old na magti-3 talagang may communication na siya. So, yun, by God's will, masimulan namin siya kagad para makapag-start siya na ma-develop na kagad. So, mamaya i-vlog, ko pa kung ano yung mga nakuha namin dito sa ano pa yung mga natanggap ni Alona. O yung mga, ano yung mga nandun sa parent packet na included doon. Although nabanggit ko na yung iba, pero yun. So, alright, sige, mamaya ulit. Okay guys, so nandito ka na kami sa bahay. So yun nga, so nakarating na kami dito. So buksan naman natin kung ano yung mga nakalagay sa parent pack kung tinatawag nila, o packet, parent packet. Dito yung mga kailan yung pasukan, start, kailan yung holidays. So, yun yung mga mostly nakalagay dito. So tignan natin siya. So, yung anak ko, ano na siya, bali grade 1, mag-grade 1 siya this coming school year. So, yun. So, tulad nito, may form about sa ito yung form. Hindi ko lang makikita nyo ba siya. Medyo malabo medyo maliit. So ito, may form para sa kung ano yung sasakyan ng anak nyo, kung ihahatid nyo ba siya, car ride ba siya, or bus ride. So yun, pipilapan nyo to, tapos dadalhin to ng anak nyo sa pagpasok nila. And then, student information card. Ayan. So, parang sa atin, nung mga bata tayo, parang Cardex. Na sa Cardex, pangalan mo, information, and everything. Nandito. Tapos, ito yung student handbook website. So, may website sila dito. Yan yung pangalan ng, yan yung school ng anak ko. Sa Lip Heart. Ano pa ba mga nakalagay dito? Attendance guidelines. Attendance guidelines. Dito, pag ang bata, kailangan within 3 days. Pag hindi siya nakapasok ng within the day, ng isang araw, makaka-receive kayo ng message or call or email kung bakit hindi nakapasok yung anak niya. So, dapat mag-response kayo doon through email or tatawag kayo sa kanila para inform nyo na yung bata ay okay at wala namang masamang or anumang dahilan kung bakit siya umabsent. So, sasabihin nyo yun dapat sa kanila. Inform nyo lang yung teacher. And then, more on, ano ba to? Guardian emergency, parent or guardian emergency dismissal information. So, again, regarding to sa after class, kung sasakay ba siya ng bus or susunduin nyo or yun, ano pa, school responsibility ng teachers and other stuff. So dito, so mga rules and regulations mostly ng schools. Tapos meron dito mga after school kasi sa school ng anak ko natatapos ang school nila. Nag-start ang
ang school nila ng 8. So dito 7 ng umaga, kailangan nasa bus stop ka na kung yung anak mo ay nasa bus ride, para susunduin na yon. Tapos I think 8 yung start na nila, tapos matatapos yung school nila ng 2, and then ihatid na sila sa bahay. So dapat bago sila dapat 15 minutes nandun ka na sa bus stop para sunduin naman yung anak nyo. Okay, so yun. So school dismissal 2:40 ang school dismissal ng anak ka. So dapat dapat bago mag 2:40 nandun na para sunduin siya. Okay, so ayun, yun lang halos. Yun lang yung laman nito. And ano pa? Mga program nila. So, nabigay din yung mga program. Tapos kanina, habang nag-video tayo, so may mga binigay sa kanilang mga school supplies para sa pagpasok nila. Yun. So may mga folder. Folder. Take folder to. So ano pa? Doon naman sa loob ng classroom nila, kasi pumunta kami kanina sa classroom nila. So kumuha si Alona ng coloring. Gaya ng color, mga coloring book, coloring pencil or pang crayons or ganun. So ito, may libre pang book o notebook, sulatan. So ayan. So yung mga assignment usually ng mga bata, may mga assignment sila syempre, pero madalas hindi ko alam sa anak ko parang pag uwi siya wala siyang assignment Parang wala nang assignments na nagagawa na nila lahat. Pero I'm not sure ngayong grade 1, magi-grade 1 siya. So baka may mga assignment na yan. So ayun. Tawag dyan. Pwedeng gawin dito. And then meron silang mga program doon na tinatawag na parang after school. Parang ino-offer yun ng school. I'm not sure kung may bayad, pero probably may bayad yon. Parang babantayan yung mga bata doon until 6. And then para gumawa ng assignment or activities para sa kanila habang nandun sila sa school. Advisable yun para sa mga parents na nagtatrabaho ng umaga hanggang 8, parang 9 to 5 ang labas, 'di ba? 9 to 5 na pasok para pag labas nila ng 5, pipick upin nila yung anak nila doon sa after school class nila para makuha yung bata. Kasi dito mahal din ang daycare. So ganon, may mga ganong program para mas makatipid yung parents, and same time may nagbabantay sa mga anak nila habang sila nasa work, at habang sila nasa work, and then yun later on ma-pick up nila yung anak nila paglabas. So yan. Tapos ito nakuha namin kanina, parang information ng teacher ni Alona about me, si teacher Bud Kimberly. So siya yung teacher niya, and yun. So yun, regarding kung anong mga information about sa kanya. So nandito yung mga schedule nila daily, reading ng books, writing, STEAM studio, lunch 11, quiet time 11:45, math 11:50, wind time, hindi ko alam kung ano yung wind time na yan. Recess 1:35, so alas 2, uwian na nila. 2:25, uwian na nila. So, ayan.
Ito pa. Ayan, may nagdan din sila ng ganito. Ayan, ganito. So, ang magandang nangyari kanina doon, meron tayong na-meet na para sa developmental growth ng bata, which is good para sa bunso kong anak si Marcos, which is matutulungan siya na mas lalong ma-develop yung kanyang communication skills, ma-develop yung kanyang mga activities na para ma-enhance yung kanyang growth development. Kasi nga, gaya na nang nabanggit ko, yung aking anak ay may some kind of autism, pero hindi pa siya nadadiagnose. Pero I hope sana nga hindi. Pero kasi hindi namin din ma-deny yung mga signs na nakikita namin sa kanya. So, kaya nag-fill up ako ng form para doon matulungan si Marcos. And good thing na to, wala siyang bayad. So, kasama to sa program ng school, which is ang ganda, di ba? Malaking bagay para sa anak namin. And good thing nito kasi everyday naman may isang naiiwan sa amin mag-asawa. So na may pwedeng mag-assist o mag-assist sa may pwedeng mag-assist doon sa mag-aalaga or sa may tuturo nung dito sa developmental growth ng bunso kong anak. So, again, yun lang. Sa mga nurses na mga USRN na papunta ng US, make sure priority nyo yung school na papasukan ng anak nyo. Make sure na nasa higher level siya. Kumbaga yung rating mataas. Pwede mong tignan sa niche.com, niche.com. Yun. So, niche.com, yung mga schools na malapit sa hospital mo, malapit dun sa bahay na pagtitirahan mo, para kung anong school yung pwede para dun sa anak mo. At kung isang school o district kayo na nasasakop doon. So, yun yung ginawa namin ng asawa ko. Tinignan namin kung saan kaming bahay. Pinag-pray namin. Yun ang pinaka-the best doon. Pag-pray nyo yung bahay na lilipatan nyo na sana malapit doon sa trabaho nyo, and the same time malapit doon sa school na appropriate o maganda para sa anak nyo, sa mga anak nyo na mag-aaral dito sa US. So, again, thank you sa panonood. Kung may mga nakalimutan man ako na banggitin o gusto nyong magtanong regarding dito, mag-comment lang po kayo sa comment section, and sasagutin din po natin yan. And thank you, and see you on the next